Si Marco ay isang tatay na may asawa at 2 anak na bata pa, si Mia at si Paolo. Isa siyang empleyado sa opisina na parang laging may hinahabol. Araw-araw ay parang karera ng kabayo ang buhay niya. Han, kape mo muna, sabi ng asawa niyang si Lisa isang umaga. Wala nang oras, love. Baka malate ako. Sagot ni Marco habang nagtatali ng sapatos. May tinapay sa bibig at sabay sinisilip kung nasa charger pa ang cellphone niya. Si Lisa ay sanay na sa ganitong eksena. Si Marco kasi ay kilala sa bahay bilang si tatay na laging nagmamadali. Kahit sa simpleng kainan, gusto niyang matapos agad. Kahit sa panunood ng TV, gusto niyang malaman kaagad ang ending. Para bang gusto niyang tumakbo ang oras pabor sa kanya. Pero sa totoo lang, mabuting tao si Marco. Masipag, responsable, at may pangarap para sa pamilya. Ang problema lang, masyado siyang nagmamadali sa buhay. Gusto niya agad makuha ang mga bagay. Mas magandang bahay, mas mataas na posisyon, mas malaking sahod, mas mabilis ang resulta. Isang araw matapos ang mahabang araw sa opisina, naglakad si Marco pauwi. Habang binabagtas ang daan pauwi, may nadaanan siyang maliit na tindahan na noon niya lang nakita. Ang karatula ay nakasulat sa lumang estilo. Mga lumang bagay, bagong aral. Napangiti siya. Baka may relo dito na mas mura kaysa sa mall. Pumasok siya. Amoy lumang kahoy at libro sa loob. Sa gilid ng istante, may isang matandang lalaki na nakaupo. Nakangiti. Magandang gabi po, Mang. Matias, sagot ng matanda. Mahilig ka ba sa mga lumang bagay? Medyo po, sagot ni Marco. Habang tumitingin-tingin sa mga relo, lumang pluma at mga lumang barya. Ganda nitong relo, oh. Ang tinutukoy niya ay isang gintong relo na vintage ang dating. Maganda nga yan, sabi ni Mang Matias. Pero hindi lang maganda, mahiwaga rin. Napatawa si Marco. Haha, mahiwaga? Parang pelikula Magkano po ito? Libre, sagot ng matanda. Pero tandaan mo, kapag minadali mo ang oras, may kapalit. Bago pa makasagot si Marco, biglang nagbago ang paligid. Parang umiikot ang hangin at nang matauhan siya, nasa labas na siya ng tindahan. Hawak ang gintong relo. Paglingon niya, wala na ang tindahan. Kinabukasan, na late si Marco sa trabaho. Matindi ang traffic at ang init pa ng araw. Habang nakasakay sa jeep, napatingin siya sa relo niya. Naalala niya ang sinabi ng matanda, kung totoong mahiwaga ito. Sana pabilisin na lang ang oras. Pinindot niya ang gilid relo. Biglang kumislap ito. Pagmulat niya, nasa harap na siya ng opisina. Ha? Paano yun? Gulat niya. Simula noon, napansin niyang tuwing pinipindot niya ang relo, parang lumalaktaw ang oras. Nakakatipid siya ng oras sa biyahe, sa pila, sa mga meeting. Parang shortcut ng buhay. Tuwang-tuwang sabi niya, kung ganito lang palagi, baka ma-promote agad ako. At nangyari nga. Sa loob ng ilang buwan, naging assistant manager na siya. Nakabili siya ng bagong kotse, bagong cellphone, bagong mga gamit sa bahay. Hindi lang sa trabaho ginamit ni Marco ang relo. Kapag tinatamad siya sa family gatherings, pinipindot niya ito. Pag gusto makipaglaro ng anak habang siya ay abala, pindot sa relo. Pagkatapos ng isang kisap mata, tapos na ang laro. Kapag may pila sa grocery, pindot ng relo. Kapag mahaba ang sermon ng asawa, pindot ulit. Kapag may handaan na matagal ang kainan, kapag traffic, kapag may meeting na nakakaantok, pindot lagi ng relo. Hanggang sa maging normal na ito sa kanya. At habang siya ay masaya sa bilis ng buhay niya, hindi niya napapansin na mabilis din ang pagtanda ng lahat sa paligid niya. Isang araw, nagising si Marco at sumakit ang likod niya. Pagtingin niya sa salamin, may puting buhok na siya. Malabo na rin ang mata. Ha? Halos mapasigaw siya. Ilang linggo palang lumipas Ngunit paglabas niya ng kwarto, may nakatayo sa kusina. Isang dalagang babae na may hawak na tasa ng kape. Good morning, Dad,
Bati ng babae. Ha? Sino ka? Si Mia po ito, natatawang sagot ng dalaga. Grabe, lagi ka talagang tulala ngayon, Dad. Hindi makapaniwala si Marco. Ang anak niyang 9 na taong gulang. Ngayon ay dalaga na. At nang dumating si Paulo, binata na ito. May sariling sasakyan, papunta sa graduation niya. Pa, salamat sa lahat ng sakripisyo mo, sabi ni Paulo. Sabay yakap sa kanya. Parang tinusok ang puso ni Marco. Sakripisyo, pero parang wala siyang natatandaan. Hindi niya maalala ang unang araw ng high school ni Paulo, ang mga sayaw ni Mia, ang mga birthday, Pasko, at bakasyon. Lahat ay parang nalaktawan niya. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan ng tumanda si Marco. Mahina na ang tuhod, madalas na siyang nakaupo lang. Isang araw, habang hawak niya ang mahiwagang relo, naisip niya, ito pala yung kapalit. Sayang, pulong niya. Ang dami kong gustong balikan, ang dami kong gustong ulitin. Napaluha siya. Ang relo na dati niyang kaibigan, ngayon ay naging simbolo ng mga sandaling di na maibabalik. Binalikan niya sa isip ang lahat. Ang tawa ng mga anak, ang kulitan ni Lisa, ang halakhak sa hapagkainan. Lahat yun ay nilaktawan niya. Akala niya, abala lang. Pero yun pala, iyon mismo ang buhay na hinahanap niya. At habang umiiyak siya, biglang kumislap muli ang relo. Isang malakas na hangin ang dumaan at ang paligid ay naglaho. Han, kape mo muna, sabi ng isang pamilyar na boses. Pagmulat ni Marco, nasa kama siya. Malakas, bata pa, walang puting buhok. Hawak niya ang kamay ni Lisa, nakangiti ito. Ma? Lisa? Gulat niyang sabi. Bakit parang nanaginip ka? Tanong ni Lisa. Ang aga-aga, pawis na pawis ka. Tumingin siya sa paligid. Naroon ang mga laruan ni Paulo, ang mga drawing ni Mia sa dingding. Lahat ay parang regalo. Napaluha si Marco, ngunit ngayon ay luha ng tuwa. Salamat Lord, bulong niya. Binigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mula noon, nagbago si Marco. Sa opisina, hindi na siya laging nagmamadali. Kapag may pila, ngumingiti lang siya. Kapag traffic, pinapatugtog niya ang paboritong kanta ni Lisa at sinasabing, quality time din to, oh. Kapag may meeting na mahaba, hindi na siya naiinip. Sa halip, nagkakape siya at nagjo-joke. Ang haba ng meeting natin na parang teleserye, biro niya. Sa bahay, mas madalas na siyang makitang naglalaro kasama ng mga anak. Minsan, nagluluto silang mag-anak sabay-sabay, kahit na lagi silang nagkakagulo sa kusina. Kapag may family gathering, hindi na niya gustong lumaktaw. Sa halip, siya pa ang unang dumadating, bit-bit ang kamera. Dito kayo, picture muna bago tayo kumain. At kapag gabi, bago matulog, napapatingin siya sa lumang relo na nakapatong sa mesa sa tabi ng kama niya. Hindi na ito kumikislap. Pero para kay Marco, iyon na ang pinakapaborito niyang gamit. Paalala na minsan, mas mahalaga ang dahan-dahan kaysa mabilisan. Lumipas ang mga taon at unti-unting tumanda rin si Marco sa natural na paraan. Hindi dahil sa mahiwagang relo, kundi dahil sa panahon na kanyang nilasap. Ang dating taong nagmamadali ay naging taong marunong maghintay. Ang dating gustong tapusin agad ang lahat ay natutong mag-enjoy sa bawat sandali. Dahil minsan, sa pagmamadali nating makarating sa bukas, nakakalimutan nating yakapin ang ngayon. Gaya ni Marco, huwag masyadong magmadali. Minsan, ang mga sandaling akala mong walang halaga, ang pagtawa ng anak, ang yakap ng asawa, ang mahinang ulan sa hapon. Iyon pala ang mga sandaling bubuo sa tunay na kaligayahan. Ang buhay ay hindi karera. Ito ay biyahe kung saan bawat hakbang, bawat minuto, ay biyayang dapat ipagpasalamat. Ang oras, kapag lumipas na, ay hindi na maibabalik. Kaya dahan-dahan lang. Ang bawat minuto ay may saysay kapag ginugol mo ito sa pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe.
at samahan kami muli sa susunod na kwento.